Dear Dr. Love, magandang gabi po at magandang gabi po sa lahat ng nakikinig sa inyong palatuntunan. Sana po ay mapili ninyo ang aking liham na ito. Ako po si Leia, mula sa Calapan, Oriental Mindoro. Ako po ay 43 anyos na at in a relationship. Owner po ako ng isang events production company at masasabi ko pong dito po ako nagtagumpay. Nakapag-invest na rin po ako ng mga property at naipagpatayo ng bahay ang tatay ko at ang stepmother ko. Ulila na po kasi ako sa ina. Masasabi kong successful ako sa career ko at naabot ko ang mga pangarap ko, pero tila sablay pagdating sa pag-ibig. Isa lang po ang naging boyfriend ko at siya ay si Tom. Naging kami noong third year high school pa lamang kami hanggang sa kami ay nag-graduate sa college. After more than 2 years of working in our respective fields, niyaya na akong magpakasal ni Tom, pero humindi ako dahil may mga pangarap pa akong gustong matupad. Hindi niya ito matanggap at hindi niya ako mahintay, kaya minabuti naming maghiwalay na lamang. Nagkaroon siya ng asawa at nagkaroon sila ng 3 anak. Many years passed, naghiwalay sila ng asawa niya at muling nag-cruise ang landas namin. This time, natupad ko na ang pangarap ko. Gusto niyang makipagbalikan sa akin at masasabi kong may puwang pa rin siya sa puso ko. Sa totoo lamang po, mahal ko pa rin po si Tom, kaya siguro never ako nagmahal mula nang naghiwalay kami. Sinabi niyang aasikasuhin niya ang annulment nila ng asawa niya para maging legal daw kami. Gusto kong maniwala pero nagdadalawang isip po ako, Dr. Love. Sa edad kong ito, magiging okay pa kaya ang magiging relasyon namin? Okay nang ba kayang makipaghiwalay siya through legal means para sa amin? Tanggap naman ako ng mga anak niya, pero ewan ko po kung worth another try ang relasyon namin. Naguguluhan po ako, Dr. Love. Ano po ba ang dapat kong gawin? Sana po ay magkaroon ng linaw itong gumugulo sa puso at isip ko. Thank you po in advance sa magiging payo ninyo sa akin. God bless po, Dr. Love. Gumagalang Leia ng Calapan, Oriental, Mindoro. Maraming salamat sa iyo, Leia, sa pagtitiwala mo sa ating programa. Ang unang pumasok sa isip ko ay ang madalas nating nadidinig kapag ang dalawang nagmamahalan ay humarap sa altar at sa harap ng Diyos ay susumpa na magmamahalan sa hirap at ginhawa, in sickness and in health, till death do them part. Abay sinabi ang Panginoon na ang pinagsama ng tao, ng Diyos, ay huwag paghiwalayin ng tao. Diba? Itong isang mainit na issue ngayon, kung ating dadalhin ang ating topic ngayon sa ilang mga mambabatas natin sa Kongreso na gustong ipasa ang divorce sa ating bansa. Actually, anong purpose ng divorce? Isa lang ang nakita kong purpose ng divorce. Para makapag-asawa uli. Yan. Pero, kagaya nitong problema ni Leia, ang tanong, bakit naghiwalay, Leia, si Tom at ang asawa niya? Kung ako ang tatanungin mo, ako'y lalaki kasi, dating babaero ko eh. Kung ako ang tatanungin mo, huwag kang maniwala kaagad sa sasabihin ni Tom. Kasi, pag kay Tom, ang sasabihin ni Tom, masama yung asawa niya.
siya ang api. Ayan. Normal yan. Kaya naghiwalay. Pero, bakit hindi mo rin kunin ang panig ng kanyang asawa? Ano ang dahilan at pumayag makipaghiwalay ang asawa niya kay Tom? Now, next question. Sino ang nagdesisyon na humiwalay? Si Tom ba o yung asawa niya? Kasi kung yung asawa, yung babae, ang nagdesisyon na humiwalay, sasabihin ko sa iyo, Leia, na kayong mga babae, gagawin ang lahat. Gagawin ang lahat. Mailigtas lang ang inyong relasyon ng inyong pamilya. At para mapasuko mo ang isang babae sa isang relasyon sa kanyang asawang pinakasalan at ama ng kanyang 3 anak, matinding paghihirap ang dinaanan ng babaeng yan. Kaya siya pumayag ng makipaghiwalay. Whatever it is worth knowing the reason why they separated their ways. Huwag mong paniwalaan na okay kayo ng mga anak ni Tom. 3 anak ni Tom. Kasi hindi ka po pwedeng ipantay doon sa kanilang ina. Kahit anong sama ng nanay nila, hindi ka po pwedeng ipantay doon. Kasi ikaw ay magiging madrasta lamang. Okay? Now, so, ang mga bagay na dapat malaman, bakit naghiwalay, ano ang panig ng kabilang ng babae, kung bakit nakipaghiwalay. Maaasahan mo ba na palaging maganda ang pakitungo ng mga anak niya sa iyo? Kasi sa isang ama, sa isang lalaki na may asawa at may 3 anak, hindi po ganong kadali na talikuran lamang ang kanyang pamilya. Lalo kung meron kang anak. Hindi ganun kadali para madaling kumuha ng ipapalit mo doon sa asawa mo. Now, here is another point. Sinabi niya sa iyo na aasikasuhin niya ang annulment nila ng asawa niya para maging legal kayo. Well, maganda yon, pero makakakuha ba ng annulment? Okay? Hindi lahat ng may gusto ng annulment nakakakuha ng annulment. Kasi merong mga pinagbabasihan yan para makakuha ng annulment. At kung wala pang annulment, huwag ka munang makipagrelasyon sa kanya. Ang huling tanong ko sa iyo, Leia, okay, nandun na tayo na may pagtingin ka pa rin sa kanya. Huwag na nating tingnan yung edad mo, that you're 43 years old already, na baka hindi ka na magsilang ng sanggol, baka masyadong huli na. Isipin na lamang natin na mahal mo pa rin siya. Pero dapat mong i-consider na hindi pa sila tuluyang nagkakahiwalay through annulment. Okay? In other words, may connection pa rin at hindi pa rin po pwedeng makipagrelasyon itong boyfriend mo sa iyo. Otherwise, magkakasala siya. Magkakasala siya sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, at sa Diyos. Okay? Bakit hindi na lamang gawa ng paraan at maging instrumento ka, Leia, para muling mabuo ang pamilya nilang dalawa. Sa halip na ikaw ang maging dahilan ng pagkakahiwalay nila, bakit hindi ikaw ang maging instrumento para mailigtas ang kanilang pamilya? Maaaring hindi lang nagkakaunawaan. Maaaring nagahari lamang dito ang pride
Pero dapat nating i-consider ang tatlong anak ni Tom at ng kanyang If asawa. somebody